Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Ngayong araw po ng Sabado, May 2, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagi ng ating panahon. Aalamin din natin kung maparating na ba ang banta ng magiging unang bagyo ngayong first week and second week po ng May. So samahan nyo ako sa ating latest update. Kung makikita nyo sa ating satellite image, patuloy po ang sirkulasyon ng hangin. Malinsangan na hangin to at mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Ito po tinatawag din natin na easterlies. Ito po ang pangunahing weather system ngayon na nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero hindi ibig sabihin na malinsang at mainit ang ating hangin ay wala ng banta ng mga pag-uulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ito muna natin unahin sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Patuloy po sa area ng Mindanao at Palawan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa tinatawag natin na easterlies. Ang easterlies, yung init ng hangin na binibigay niyan, yung pag-evaporate ng lupa, yung singaw ng init sa lupa ay siya nagpo-produce ng mga local thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Kitang-kita naman natin kung paano yung pag-ihip ng malinsangan na hangin. Samantalang sa parte naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy na naaapektuhan po ng malinsangang hangin o itinatawag din natin na easterlies. So chance ng mga pag-uulan nasa 50 to 60% pagdating po sa hapon at sa gabi. So ngayon, yan yung dalawang pangunahing weather system natin, easterlies at local thunderstorms. Ito naman, sa atin po tinatawag na tropical cyclone threat potential po na ipinakita ng Pag-asa. Ito po sa pagitan po ng May 7 hanggang sa May 13, may mabubuo pong sama ng panahon o low pressure area dyan po sa bandang silangan po ng Visayas. Ito naman po sa ngayon ay nasa medium tense na kategory po para maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Sinusundan po kasi nito ang ihip ng easterlies. Kaya nga po ang nakikita natin dito, noong nakarang update natin, isa lamang itong ganap na LPA na nasa low chance na category. Pero nagkakaroon ito na tinatawag natin na rapid intensification. Kaya nagkakaroon siya ng mabilisang pagkilos papalapit po dito sa area po ng Eastern Visayas. Kaya naman ngayon, pati ng Eastern Visayas, Central Luzon, North Luzon ay pinaghahanda sa paparating po na banta ng Bagyo ngayong first week hanggang sa second week po ng May. At marami nagtatanong sa atin, malakas ba o ito ba ay magiging super typhoon? Base po sa ating mapa, makikita nyo naman kung paano nade-develop po ang hangin ng banta ng bagyong ito dito po sa may silangang bahagi ng ating masa. Ito na yung kanyang sirkulasyon at kung makikita po ninyo, sumasabay dito ang easterlies. Kaya naman kahit mainit po, ay may mga tsansa talaga ng mga bagyo na babarating po ngayong buwan ng Mayo. Sa pagkatalain sa forecast draft ng Pag-asa, nasa 1 hanggang sa 2 bagyo na ang pinakamarami ngayon pong buwan ng Mayo. So ay naman kung makikita ho ninyo, magandang panahon naman din ng maratamasan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao sa bandang umaga hanggang sa tanghali. Bandang hapon, tumataas ang tsansa ng maulap na kalangitan dahil po sa easterlies at mga localized thunderstorms. So pag ganitong senaryo na meron tayong paparating na bagyo, ang kinakailangan natin maging handa at maging alerto. May mga tsansa rin and ayon na rin sa update ng Pag-asa na mas mapaaga po ang pagpasok ng tag-ulan ngayong May hanggang sa June. So once na magkaroon na tayo ng transition period na tinatawag, nagsisimula na yung transition period sa patag-ulan lalo na pag sa hapon ay nag-uulat-ulan dahil sa local thunderstorms. Yun na po ang nagiging hudyat sa pagpasok po ng rainy season. Kaya naman malaking parte ng Eastern Visayas ipinag-iingat po ngayon sa banta ng posibleng mga sunod-sunod na bagyo na papasok po ngayong May, June, July, August hanggang sa mga bare months. Kaya naman samantalahin natin ang magandang panahon dahil kapag nagkaroon na tayo ng habagat o southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi po ng Palawan, dito yung kanyang pinaka-area. Kapag na-develop na tabuo ng southwest monsoon sa mga susunod po ng mga buwan, yan yung magpapatrigger or magpapalakas po kahit LPA
kahit pumahinang bagyo na papalakas niyan at doon din nangyayari yung tinatawag natin na Fujiwara effect. So mga kamabayan, yan muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Sabado, May 2, 2026.